Good morning sa ating lahat. Sa pagiging ng Diyos, muli tayo sa umagang ito ay muli nagkasama-sama para sama-sama muli natin na bulay-bulayan ang kanyang mga salita. At sa umagang ito ay nawa ay gabayan tayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon sa ating pag-aaral muli ng kanyang mga salita. At sa umagang ito nawa ang bawat isa ay pagpalain ng Diyos sa ating muling pag-aaral itong kanyang mga salita. At sa umagang ito ay napaka-importante at napakahalaga nitong ating tatalakayin at pag-aaralan. Dahil ito ang kinakailangan at ang napakahalaga na marating ng isang nagsasabing Kristiyano. At papamagatan natin ito ng ating tatalakayin sa umagang ito na Hidden Life with Christ o ang nakatagong buhay kasama ni Kristo. Amen. At ito ay binasa na natin kanina bago tayo magumpisa sa Hebreo kapitulo 10 ang talatang 19 hanggang 23. Ito ang ating tekstong pagkukunan. At alam nyo ba na may isang paraan lang para magkaroon tayo ng totoong pakikipag-isa sa Diyos o yung fellowship. At iyon ay hindi sa pamamagitan ng mga simbahan o sa pamamagitan ng denominasyon. Hindi sa pamamagitan ng edukasyon at hindi sa pamamagitan ng anumang bagay. Subalit sa pamamagitan ng natatanging dugo ng Panginoong Hesukristo. Ito ang natatanging paraan para ang tao ay makipagkasundo sa Diyos. Yun lang ang natatanging paraan para ang tao ay makipagkasundo sa Diyos. Ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? At ang tanging paraan para ito ay ating makuha ay ang bumalik tayo doon sa lumang tipan. And type it in the New Testament. Yung lumang tipan ay ititipo natin sa bagong tipan. Amen? At makikita natin na ang lumang tipan ay anino o type of New Testament. That's the only way I can teach the Bible. Amen? Because I am not Bible scholar. Hindi ako Bible scholar na nag-aaral ng Bible school. Ang iba kasi nagtuturo ng Biblia ay magagaling at matatalino. Kumukuha sila o gumagamit pa sila ng mga Greek words sa pagpapaliwanag ng Biblia at kung ano-ano pa. Subalit, lahat ng iyon ay tulad lamang ng tao na nag-i-speak in tongues. Para sa akin yun lang ang kahulugan ng mga winagamit ng mga ibang mga naghahayag ng salita ng Diyos ng mga malalalim na mga words o kumuha pa sila ng mga Greek words sa pagtuturo nila ng Biblia para lang yung nag-i-speak in tongues na tao hindi alam o hindi maintindihan ng mga nakikinig. Nakukuha nyo? Subalit para sa akin, as long as I can know this type and shadows and place them together, sigurado ako sa tulong ng banal na Espiritu ay sa aking taimtim na pagtitiwala sa Diyos, ito ay kanyang ihahayag. Na kahit ang mga bata ay magagawa itong maunawaan. Kapag talagang ang Diyos ang magpapaunawa nito sa atin. Amen? At ngayon, para makuha natin ang larawan ng ating pag-uusapan sa umagang ito na The Hidden Life with Christ, at pinakanahanap ko ang kailangan ng mga tao ngayon na ang mga tao ay dapat na matagpuan kung ano ang bagay na iyon. Ito ang pinakamahalaga na malaman ng tao at matagpuan nila. Ngayon, gusto kong sabihin ito ng buong pagpapakumbaba. With all my heart. Ayokong maging mapanlin lang. Ayokong maging ganoon. Kaya ang hinahayag ko lang ay kung ano lang ang sinabi ng salita ng Diyos. Wala sa puso ko yung manlin lang ng tao. Mahal ko ang mga tao. Mahal ko kayo. Ayaw ko na ang tao ay mapahamak. Ayaw ko na kayo ay mapahamak. I might not be able to express the way I feel, but I hope you receive it in the way that I feel if I don't express it right. Amen.
Amen. At nararamdaman ko na sa panahon ngayon, mayroong napakalaking pangangailangan sa mga taong Kristiyano. Amen. Mayroon silang isang bagay na ninanais na hindi nila nakuha. Amen. And in my humble way, I try to explain it. Amen. Para kayo ay makasama at makasalo at makibahagi dito sa dakilang bagay na binayaran ni Kristo para sa atin sa Kalbaryo. Amen. Ngayon, lahat ito ay magmumula sa pamamagitan ng pagbabayad sala. O kung sa Ingles ay atonement. Amen. Siguro narinig nyo na yung word na atonement. Amen. Sa Tagalog ay pagbabayad sala. Lahat ng pagpapala na mayroon tayo ngayon ay nagmula sa atonement o pagbabayad sala. Kaya tayo ngayon pinagpapala dahil doon sa atonement o pagbabayad sala na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hindi tayo pwedeng magturo ng anumang mga pagpapala outside of the atonement. Amen. Healing and everything else must come through the atonement. Because He died to redeem us. Amen. Mula sa sumpa na ibinigay sa atin ng kasalanan ni Adan. At anumang oras na humarap ka sa salitang sin o S-I-N, sa oras na humarap ka dyan o sa kasalanan, kailangan mo ring harapin ang bawat katangian na nandoon sa kasalanan yon. You cannot preach salvation to the soul or spiritual healing without preaching bodily healing. Amen. Nakuha nyo? Amen. Hindi mo magagawa yon. Hindi ka pwedeng mag-preach ng salvation o healing sa kaluluwa ng isang tao o spiritual healing na hindi ka mag-preach ng body healing. Hindi mo magagawa yon. Hindi mo pwedeng putulin ang Biblia ng ganoon. Amen. Because Bible is inseparable. Amen. Ang ibig sabihin ng inseparable, hindi pwedeng paghiwalayin. Amen. The same man died at the cross. He was wounded for our transgressions. With His stripes, we were healed the same day. Amen. The blood from the same veins. Amen. Amen? Amen. So it is inseparable. Amen? Amen. Alam niyo, mayroong mga nagsasabi sa akin na ang sabi nila, bakit ka nagpipreach ng divine healing sa pamamagitan ng atonement o sa pamamagitan ng pagbabayad sala? Yan ang sabi ng ibang mga nakakausap ko. Ang sabi ng kausap ko, kaya kong patunayan sa iyo na yan ay wala na, sabi nila. Na yung mga miracle daw na ginawa ni Jesus Christ ay noon lang yun, ang panahon niya. Kaya daw niyang patunayan. Ang sabi ko naman, ano ang ibig mong sabihin na wala na iyong pagbabayad sala o atonement? Ang sagot niya, oo, wala na yun. Sabi pa ng kausap ko, ang sabi daw ni Isaias, sa Isaiah 53:5, pinagaling na ng Panginoon ang ating mga karamdaman. Di ba nakasulat sa Isaiah 53:5? Amen. Na sa pamamagitan ng mga latay ng ating Panginoon ay tayo pinagaling na? Amen. Ang sagot ko naman, oo, tama yon. Sa pamamagitan ng mga latay ng kanyang tinamo, tayo ay nagsigaling na. Ang sabi naman ng kausap ko, ngayon, sa Matthew chapter 8 daw, kung mababasa ninyo sa Matthew chapter 8, si Jesus ay nagpagaling ng mga tao na pumunta sa kanya ng gabing yun. Amen. So, para matupad yung sinabi ni Propeta Isaias na pinagaling na ng Diyos ang ating mga karamdaman sa lumang tipan, dapat daw hindi na nagpagaling sa mga may sakit si Jesus. Nakuha nyo? Amen. Di ba? Mas nauna ang lumang tipan. Sinabi sa lumang tipan ni Isaias na tayo pinagaling na sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus. Amen. So bakit, sabi nitong kausap ko, bakit sa chapter 8 ng Matthew ay nagpagaling pa rin si Jesus Christ ng may sakit? Ang sagot ko naman doon mo may apply yung atonement o pagbabayad sala Amen. na sinasabi. Bakit? Kaya yung ginawa ni Jesus sa Matthew chapter 8 ay dahil wala pa yung atonement o pagbabayad sala Amen. o yung pagbuhos ng dugo ni Jesus. Amen.
Dahil yung pagpapagaling ni Jesus sa may sakit sa Matthew chapter 8 ay 1 year and 6 months bago siya mamatay sa cross. Amen. So, ibig sabihin, hindi pa nababayaran. Amen. Hindi pa nabubuhos ang dugo. That's right. Amen. Ibig sabihin, hindi pa napapagaling. Kaya Amen. kailangan ni Jesus na magpagaling ng mga may sakit. Amen. Kuha nyo? Amen. Napakalinaw, no? Amen. So, wala pa yung atonement o pagbabayad sala. So, paano mo may apply yung atonement o pagbabayad sala kung 1 year and 6 months pa bago mangyari yung pagbabayad sala o pagbuhos ng dugo ni Jesus Christ? Amen? Amen. O, kuha nyo na, ha? Amen. So, nakikita nyo? Yung kanilang argumento ay hindi pwedeng tumayo. Amen. Dahil walang basihan sa Biblia. Tayo, meron tayong basihan sa Biblia. Amen. Nakita naman natin, ha? Nabasa natin. Napakalinaw. Subalit, tayo ay hindi argumento ang hinahanap. Amen. Ang gusto natin ay mag-preach ng Word of God. Amen. Hindi para makipagdebate. Amen. At ang Diyos ang magbibigay sa atin ng mga taong makikinig at tatanggap sa purong salita ng Diyos. Amen. Yung mga taong pinag-aalayan ng buhay ni Jesus para marinig ang kanyang salita. Amen. Yun ang kanya ibibigay sa atin. Amen. At maririnig nila yon kung sila ay pinili ng Diyos. Amen. That's right. Naisip niyo ba yon? Amen. Gusto kong sabihin ito, ha, sa lahat ng mga preacher man o mga matatalinong tao. Amen. Ako ay naniniwala at alam ko na si Jesus ay hindi nagpapako doon sa krus at ialay ang kanyang buhay dahil sa walang bagay lamang. Amen. Ang iniisip ng iba, basta sila ay lumapit sa Diyos, magsimba, sila ay maliligtas na. God doesn't run His business like that. Amen. That's right. God run His business by foreknowledge. Amen. O sa pasimula pa lang, nalikhain ng mundo ay nasa isip na niya. Amen. Amen. Kung sino ang kanyang pinili, Amen. ang sariling kanya. Amen. Mga pinili niya bago pa niya likhain ang sanlibutan. Amen. Yung mga pangalan na nakasulat na sa Lamb Book of Life. Amen. Amen. That's right. Kapag ikaw isa sa pinili, o isa sa pinili niya, ikaw ay iniligtas na bago pa likhain ang sanlibutan. Amen. Yes. Bago pa gawin itong mundo, yung pangalan mo nandun na. Amen. Di ba napakasarap maiisip? Amen. Hallelujah. Yes. Wala ka pa sa dulo ng talbos ng kamote. Nandun ka na sa listahan ng Panginoon kung ikaw ay pinili. Di ba ganun kabuti ang Panginoon? Amen. Amen. At si Jesus ay pumunta dito sa lupa para mamatay. Para doon lang sa mga pinili Amen. na nasa isipan ng Diyos. That's right. Bago palikhay ng sanlibutan ito, Amen. totoo yun. Amen. Amen. At patutunayan ko sa inyo na totoo yan. Na si Jesus ay pumunta dito sa lupa para lamang doon sa mga pinili. Para lamang sa inyo. Hindi siya pumunta dito sa lupa para sa ibang mga tao na nandito sa daigdig. Basahin natin kung maalala ninyo, yung nananalangin si Jesus Christ. Minsan ay nanalangin siya. Juan 17, 7 hanggang 9. Juan 17, 7 hanggang 9. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Nananalangin yan si Jesus Christ, ha? Sama. Dahil ibinigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin at tinanggap nila, natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan. Wait lang. Ano ang sabi? Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan. Sila. Amen. May tinukoy sila. Siya na sila. Amen. Ha? Diretso. Ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Amen. Sapagkat sila'y sa iyo. Amen. Amen. See? Hindi ang ipinapanalangin ng Diyos ay yung mga tao sa sanlibutan ito. Amen. Ang ipinapanalangin niya yung mga pinili Amen. na ipinagkatiwala sa Kanya. Amen? Amen. Kaya nga, iyan ang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay inihayag para isa-isahin na tipunin iyong mga pinili ng Diyos sa buong daigdig. Amen.
Yan ang dahilan kung bakit ipinipreach itong salitang ito ng Diyos. Para isa-isahin na kunin o tawagin yung mga pinili na nakasulat na ang pangalan simula pang likhain ng Diyos ang sanlibutan ito doon sa Lamb Book of Life. Amen. Ang salita ng Diyos ay katulad sa isang lambat na inihagis sa karagatan. Amen. Amen. Ang mga naghahagis ay mga ministers o mga pastor, mga preachers para dumikit ang mga isda. Amen. At pagkatapos, ang may-ari ng lambat, hindi lahat ng dumikit sa lambat ay Amen. kukunin niya. Amen. That's right. Amen. Pipiliin niya yung mahal na isda o espesyal na isda. Amen. Yun yung mga pinili o bride of Christ. Amen. That's Amen. right. Hallelujah. Basahin natin sa Matthew chapter 13 verse 47 to 49. Matthew 13. 13:47 to 49. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinitapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Amen. Gayon din ang Hallelujah. mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga Hallelujah. matuloy. Amen. 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 Praise God. At kapag ang pinakahuling pangalan ng pinili ay nalambat na, doon na darating ang Panginoon. Amen. Hindi pa na. Kaya hindi pa dumating ang Panginoon, ay marahil hindi pa kumpleto ang mga pinili. Amen. That's right. Hindi pa nalalambat yung pinakahuling pangalan sa listahan. Amen. Oh, praise. Malay mo, baka isa ka doon. Amen. Hallelujah. Ikaw na lang ang inaantay ng Panginoon na malambat niya. Amen. Baka hindi ka pa nagsusuko ng sarili mo sa Panginoon. Hallelujah. Subalit mayroong iba na pagkatapos makinig at tumanggap sa Diyos ay nawala Amen. Amen. dahil sa maraming kadahilanan. Amen. Isa doon ay ang mga pagsubok. Amen. Ang sabi ng Diyos sa Biblia sa Hebrews 12:6-8. Hebrews 6:12-8. Hebrews 6:8. Ang sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Amen. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ang kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Amen. Amen? Amen. Meron kasing iba ang mananampalataya. Kapag merong binigay na pagsubok na mabigat, ang Diyos ay tumatalikod na sa Diyos. Amen. Hindi nila alam na yung mga pagsubok na binibigay sa atin ng Diyos ay merong rason ng Diyos kung bakit Amen. That's binibigay right. sa atin. Yes. Amen. Subalit ako'y naniniwala na sino mang lalaki at babae na tunay na ipinanak na muli sa Espiritu ng Diyos ay wala nang nasa sa kasalanan Amen. sa kanyang buhay. Amen. Amen. At ayaw na niya sa kasalanan. Amen. Meron kasing iba na nung unang taon, mainit na mainit sa Panginoon. Amen. Pagdating ng pagsubok, ng mga test sa buhay, balik sa mga bagay sa sanlibutan. Amen. Kumalikot sa Panginoon. Siya na ay bagong nilalang Amen. kapag siya ipinanganak na sa Espiritu ng Diyos. Amen. That's right. Yung dati niyang pagkatao ay napalitan na. Amen. Ngayon, habang tayo naglilingkod sa Diyos bilang isang Kristiyano, mayroon tayong makikita ng mga tao na isang araw ay mainit sa Diyos, Amen. nagpupuri sa Diyos, and the next day ay nanghihina na. Hindi nila alam kung saan sila nakatayo. Hindi alam kung sila ay ligtas o hindi. Amen. Sa susunod na araw na naman, ay mainit na naman sa Diyos. And maybe a week or two later, you find him back in the same shape again. Amen. Ako ay nagtataka sa mga ganong tao. Nakita ko sila sa umpisa na nagpupuri sa Panginoon, nagbabasa ng Biblia, nakaranas ng himala at kabutihan ng Diyos.
Dati ay bulag sa katotohanan tungkol sa Diyos. Subalit pagkalipas ng ilang buwan, pagkatapos silang imulat ng Diyos sa katotohanan, pagkalipas ng ilang buwan, mas malala pa sila noong sila ay unang lumapit sa Diyos. Amen. That's right. Now, no, divine healing is just as strong as your faith is. Ha? Divine healing is just as strong as your faith is. And just as lasting as your faith is. It depends on where your faith stands. Amen. Amen? Amen. Ganon din po sa iyong kaligtasan. Your salvation is good as long as your confession is good. Amen. But when your confession is dropped, then your salvation is gone. Amen. Dahil siya ang nakaupo sa kanan ng Diyos para mamagitan sa ating mga pagsisisi o pag-amin sa ating mga kasalanan. Amen. Yun ang totoong nangyayari. Yan ang sabi sa Hebrews chapter 4, verse 14 to 15. Hebrews chapter 4. 14 to 15. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang aking pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Amen. Amen. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanman hindi siya nagkasala. Amen. Meron tayong abogado ngayon doon sa taas. Amen. Amen. Sa tuwing tayo ay nagkakamali. Sa tuwing tayo ay nadadaya ng kaaway. Meron tayong tagapagtanggol doon sa taas. Amen. Merong nagsasabi doon na talagang tao lang sila. Amen. Dahil siya mismo ay nakaranas din na tuksoin nung siya ay narito sa daigdig. Amen. Kaya napakaswerte natin. Paano kung wala tayong abogado doon na nagtatanggol sa atin? Amen. Paparusahan na tayo ng Diyos. Amen. Doon din sa ating mga pagkukulang na pagkakasalang nagagawa araw-araw. So, ako ay nagtataka kung bakit ang mga tao ay hindi maunawaan ang kaligtasan at ang healing. Na ang mga tao ay naging napakahina o mababa. Ngayon, gusto kong sabihin ang rason o dahilan nito. Ako ay naniniwala na maipapaliwanag ko ito sa inyo sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos. Kung kayo ay makikinig ng mabuti. Sa Biblia, mula sa Lumang Tipan ay makikita natin na maraming tao nakalipas na o maraming sa Lumang Tipan nung nakalipas ng maraming taon, habang sa ilang ang Diyos ay nang ilabas ng Diyos ang kanyang bayan na Israel sa Ehipto, kung saan ang Ehipto ay type ng sanlibutan sa ngayon. Kung maalala ninyo, ang mga Israelita ay inilabas ng Diyos doon sa bayan ng Ehipto sa pagkaalipin. Ngayon sa panahon natin ito, ang tipo ng Ehipto ay ang sanlibutan. Ang mga bagay sa sanlibutan. Simula nung tanggapin natin ang ating Panginoon, tayo inilabas niya na doon sa mga bagay sa sanlibutan. Amen? Amen. At ang paglalakbay ng mga Israelita noon ay type ng paglalakbay nating mga Kristiyano sa panahon natin ito. Tandaan nyo yan yung paglalakbay ng mga Israelita, ang tipo noon ay yung paglalakbay natin ngayon bilang mga Kristiyano dito sa lupa. Ang mga Israelita noon ay naglakbay patungo sa lupang pangako. At tayo ngayon ay naglalakbay din patungo sa lupang pangako. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Ang Diyos ay inilabas tayo sa Ehipto, which is ang sanglibutan. Amen. Sistema at paniniwala ng sanlibutan. Amen. Dahil dati tayo ay nakakulong Amen. at alipin ng mga bagay sa sanlibutan. Amen. Amen. Nakakulong tayo at alipin ng paniniwala ng sanlibutan na wala sa salita ng Diyos. Amen. That's right. Ginagawa ng sanlibutan na wala sa kalooban ng Diyos. Amen. Subalit inilabas tayo doon ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. At tayo ngayon ay naglalakbay patungo sa lupang pangako ng Diyos para sa mananampalataya. Amen. Hindi ba napakagandang malaman na tayo ay naglalakbay
Amen. Sa umagang ito, papunta doon sa lupang pangako. Yes. Amen. Amen. At pansinin ninyo, sa paglalakbay ng mga Israelita patungo sa lumang pangako, ito ay hindi naging madali para sa kanila. Amen. That's right. Nagkaroon sila ng mga ups and downs, Amen. and troubles and backslidings. Amen. But still, they went on the promised land. Amen. Mapapansin natin doon sa mga Israelita, ang iba sa kanila ay nagmamaktol. Ang iba ay nagrereklamo. Pero nakita na nila mismo ang mga himala at kapangyarihan ng Diyos na ginawa sa harapan nila. Amen. Pero nagreklamo pa rin sila, nagmamaktol. Subalit nang dumating ang pagsubok sa kanila, nakalimutan nilang lahat yun. Yung kanilang mga nakitang himala na ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya sila ay nagmaktol at nagreklamo ulit. At ito ay larawan ng iglesia sa ngayon. Amen. Kung paano nakatayo ang iglesia sa ngayon. Pansinin ninyo, kung paano ang Diyos ay nagbigay ng larawan noon sa lumang tipan para mangyari sa hinaharap sa panahon natin. Colosas 2, 16 hanggang 17, at ang isa ay 1 Corinto 10, 5 hanggang 6. Colosas 2, 16 hanggang 17. Kaya huwag na kayo magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain ng inumin, tungkol sa mga kapistahan sa bagong buwan o araw ng pamamanya. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Amen. Amen. At sa 1 Corinto 10, 5 hanggang 6, gayunman hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Ang lahat ng mga nangyayaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayo maghangad ng mamasamang bagay gaya ng ginawa nila. Amen. Ito ay babala sa atin sa panahon natin ito. Kung ano ang nangyari sa kanila ngayon ay noon para hindi mangyari sa atin sa ngayon. Amen. Ngayon, nalaman natin na ang bahay-sambahan o lugar ng pagsamba ang natatanging batayan na ang Diyos ay katagpuin ang mga tao. Di ba alam natin Amen. na ang bahay-sambahan, yan yung lugar na katatagpuin ng Diyos, yung mga tao na sasamba sa Kanya. Amen? Amen. Sa bahay-sambahan. Sa ilalim ng Kanyang dugong ibinuhos. Amen? Amen. At ngayon, doon sa lumang tipan, yung kanilang sambahan o tabernakulo ay mayroong 3 magkaibang lugar sa loob ng kanilang tabernakulo. May 3 lugar na gusto kong kunin ng inyong atensyon. Ang isa doon ay ang outer court o labas ng tabernakulo. Tapos, ang altar o dambana, which was a holy place. At pagkatapos ay ang holiest of holies. May 3 bahagi yung tabernakulo. Amen. Outer court o yung labas ng tabernakulo. Pangalawa, yung dambana. At pangatlo, yung sa loob ay merong holiest of holy. Na yung holiest of holy ay isang kwarto na nasa gitna na nandoon yung 10 utos ng Diyos nakalagay. Amen? Amen. O yung kabanal-banalang dako. Kung saan, pumupunta lamang dito ay ang pinakamataas na saserdote 1 beses sa 1 taon. Amen. At walang nagtatangka na pumasok dito, maliban sa pinakamataas na saserdote. Amen. Ngayon, kung mapapansin natin, paano kaya nailagay ang mga kagamitan at kung ano-ano pa sa mga lugar na iyon sa tabernakulo? Na nagre-represent ng dispensation ng ating naranasan mula pa noong Dark Age. Amen. Na paano ba nakapagpatuloy itong mensahe ito ng Diyos sa kabila ng mga naranasang pahirap o pagpipersecute sa mga Kristiyano noon. Kung maalala natin, napakaraming pinatay ng mga Kristiyano noon para lang pigilan itong mensaheng ito ng Diyos na makalabas. Amen. Pero magtataka tayo, paano ito pa rin nakapagpatuloy? Amen. Walang imposible sa Diyos. Amen. Amen. Yes. Ang paglabas ng iglesia ng Diyos at hanggang ngayon ay naglalakbay pa rin. Amen. Ngayon, kung nabasa ninyo ang Exodus chapter 40,
kung meron kayong time, basahin niyo yung Exodus chapter 40. Diyan yung malalaman yung templo, yung tabernakulo, kung anong mga bahagi meron siya at kung paano ito itinayo. Amen. Yung labas ng tabernakulo noon sa lumang tipan, kung saan naroon ang hugasan, na sila ay maghuhugas muna bago sila makapaglingkod sa Diyos o makapag-alay sa Diyos, ay nagre-represent sa panahon natin ng justification Amen. Amen. o yung pagbibigay katarungan o pagpapawalang sala. Amen. O walang iba, ang tawag dito ay ang water baptism. Amen. Yung water baptism ay yung justification. Amen? Amen. At ang altar ay ang dambana kung saan inilalagay yung mga handog na sinusunog, ito ay nagre-represent ng sacrifice place. Amen. Sacrifice place. Amen? Amen. Kung saan ang parusa ay mawawala Amen. kapag nakapag-alay ng handog. At ang parusa ay mapupunta doon sa inihandog. Amen. Hayop man ito o kung ano man. Oo. Kay Jesus. At ang tanso na altar ay nagre-represent ng divine judgment. At doon sa dambana ay may 7 ilawan. Subalit doon sa loob ng tabernakulo ay mayroong arka na napapalibutan ng tabing o kurtina. Yun sinasabi ko kanina. Doon sa gitna ay mayroong arka o parang isang kwarto na doon nakalagay yung 10 utos ng Diyos na nakasulat sa bato. Nakaukit sa bato. At sa loob ng arka ay nandoon yung bato na kinasusulatan ng 10 utos. Kung tawagin natin. And that was represented the human heart. Amen. Ang nire-represent nung kabanang tipan o yung 10 utos ng Diyos na nakasulat o nakaukit dun sa bato ay ang human heart. Amen. Kung paano ang Diyos ay nangako na sa paglipas ng panahon, na sa panahon nating ito ay isusulat niya ang kanyang mga batas o ang kanyang salita hindi sa bato, Amen. kundi sa puso ng tao. Amen. Hallelujah. At iyan ay sinabi ni Ezekiel sa lumang tipan. Amen. Ilang libong taon na ang nakakalipas sa Jeremiah chapter 31 verse 33 to 34. Jeremiah 31, 33 hanggang 34. Si Yahweh ang naglagay ng araw upang lumiwanag sa maghapon at ng buwan at ang mga bituin upang kumanglaw sa magdamag. Siya ang nagpapagalaw sa dagat kaya umuugong ang mga alon. Amen. Ang pangalan niya Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Habang ang kaayusan ito'y nananatili, hindi nawawala kailanman ang bansang Israel. Ito ang sabi ni Yahweh. Kung masusukat ang kalangitan o maaaraw ang kalaliman ng lupa, maaari kong itakwil ang buong Israel dahil sa lahat ng kanilang ginawa. Ito ang nagmula sa bibig ni Yahweh. Darating ang panahon na muling itatatag ang lungsod ng Jerusalem para sa karangalan ni Yahweh mula sa tore ng Hananim hanggang sa panulukang pinto. Ang hangganan nito ay lalampas sa burol ng Gareb sa kabiliko sa Goa. Ang buong libis na pinagtatapunan ng mga bangkay at tabo, gayon din ng lahat ng bukilin sa itaas ng batis ng Kidron, hanggang sa pinto ang labasan ng mga kabayo sa gawing silangan ay itatalaga sa akin. Hindi na mawawasak o masasakop ni naman ang lungsod na ito. Jeremiah 31, 33 to 34. 31, 33. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Amen. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Amen. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Amen. Kung noong sa lumang tipan ay isinulat ng Diyos yung kanyang utos o inukit sa bato, darating daw ang panahon Sa puso. na ito ay sa puso ng tao niya ilalagay. Amen. Amen? Amen. At lahat ng mga propeta ay nagsalita kung paano ito gagawin ng Diyos sa darating na panahon, Amen. sa panahon natin. Amen. 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 Na saserdote
At noon sa lumang tipan, kapag ang mataas na saserdote ay nakapasok na sa loob ng lugar na kabanal-banalan, ang kurtina ay ibinababa na. Bumababa yung kurtina habang siya ay nandoon na sa loob. Yung kurtina sa kanyang palibot ay bumababa. Wala na siyang maririnig na ingay sa labas. Amen. Soundproof na. Amen. Wala nang nakakakita sa kanya. Amen. Siya ay nakatago na. Amen. At ganon din sa spiritual. Amen. Sa panahon natin, kapag ikaw ay nakarating na doon sa dakong kabanal-banalan o baptism of the Holy Ghost, wala na sa pandinig mo at paningin mo ang mga bagay sa sanlibutan. Amen. Bingi at bulag ka na Amen. sa mga yan. Amen? Amen. Subalit kapag narinig mo pa at nakikita mo pa ang mga bagay sa sanlibutan, baka wala ka pa doon sa dako ng kabanal-banalan. Amen. Amen? Amen. Remember the place of holiest of holy. Amen. Place of holies are shut off from the things of the world. Amen. Hallelujah. Nasaan na ba tayo ngayon sa loob ng lugar ng tabernakulo? Amen. Pag-isipan natin mabuti yan. Nandoon pa ba tayo sa labas? O nakarating na ba tayo doon sa holiest of holy? At para magkaroon ng katuparan itong larawan ng tabernakulo sa lumang tipan, ito ay sa pamamagitan ng mga ginamit ng Diyos. Amen. Dumating ang Lutheran Age. Amen. Ang dalang mensahe ni Martin Luther ay ang mga matuwid ay dapat mamuhay sa pananampalataya. Yun ay yung outer court. Amen. Yun yung sa labas ng tabernakulo. Amen. Pananampalataya. Amen? Amen. Outer court ng tabernakulo o labas ng tabernakulo. Or justification. Pagkatapos ay dumating ang Methodist age ni Wesley. Sanctification age. Amen. Sanctification age ang tawag nila dito. Or ang tawag nila dito, ang isang tawag nila dito ay the second definite work of grace. Ito ay sa panahon ng Wesley age. Amen? At iyon ay yung altar age o dambana ng tabernakulo o holy place. Yung Wesley age. Pagpapakabanal. Amen. Kailangan ng mga Kristiyano ay maging o magpakabanal. Yun yung mensaheng daladala ni Wesley. At ang pangatlo ay ang restoration o pagpapanumbalik ng banal na espiritu. Amen. The hidden light. Amen? Amen. At ako ay nakakasiguro na dito nagkaroon ng problema ang simbahan o ang iglesia sa ngayon. Amen. Dahil sa paglihis o iniba ang altar o dambana at ang holiest of holy. Amen. Dakong kabanal-banalan na dapat doon pupunta ang simbahan o ang iglesia. Amen po ba? Amen. At napakarami ang mga tao sa mga simbahan sa ngayon ay nananatili pa rin doon sa labas ng tabernakulo. Amen. Sa halip na nasa loob na dapat o nasa holiest of holies na. Amen? Amen. Kaya iyan ang dahilan kung bakit ganito ang ating panahon. Amen. Ang iba kasi, pag nakarating na doon sa dambana, akala nila, yun na, Amen. banal na ako, nagsisimba na ako, hindi na ako gumagawa ng masama, tumutulong na ako sa mga mahihirap. Akala nila, yun na yung dakong kabanal-banalan. Amen. Pero dambana pa lang, Amen. tinagurian tayong mga Kristiyano. At kaya ang mga tao ay walang sapat na pananampalataya. At kapag ang iglesia ay nasa huling panahon na, it is last dispensation. Ako ay naniniwala na tayo ay nabubuhay sa pag-ikot ng orasan. We are living in the shadows of the coming of the Son of God. Right now. Right now. Amen. Amen. Tingnan ninyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito ang magpapatunay without a shadow of doubt.
Even the things that taking place is a scientific proof that we are at the end time. Pwedeng anumang oras ay dumating ang Panginoon. Amen. Amen. Hindi natin alam Amen. at walang nakakaalam. Amen. Pagkatapos, ang iglesia ay nagkakaksaya ng panahon sa labas ng tabernakulo. Amen. Ayaw pang pumasok Amen. doon sa holiest of holy Mm. o dakong kabanal-banalan. Amen. Nagkaaksaya ng panahon sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Amen. There is something wrong. Yes. Ano ito? Mapapansin din natin na dito sa panloob na lugar ng tabernakulo, itong tabing o kurtina sa likod ng kung saan si Aaron pumapasok, ang mga kurtina ay bumabagsak kapag nandoon na siya sa loob ng lugar ng kabanal-banalan. Amen. At doon ay mayroong palayok na may lamang mana. Mm. Alam nyo yung mana, yung tinapay na hinuhulog ng Diyos doon sa mga Israelita para nila maging pagkain. Ito ay nakalagay sa gintong palayok na nakalagay sa baba ng kabanantipan. Ngayon, tandaan natin na ito rin yung mana na inihulog ng Diyos sa lupa sa mga Israelita. Amen. Yung mana nandun sa gintong palayok sa loob nung holiest of holy ay kaparehas na mana nung kinakain ng mga Israelita sa labas. Amen. At makikita natin ngayon na ang kabanantipan na ito na kinalalagyan ng 10 utos ay tipo ng puso ng tao. Amen? Amen. At ang puso ng tao ay mapanlinlang. Amen. At dyan nalinlang ang mga tao sa panahong ito. Amen. Amen. Dahil ang mga tao, they get a head religion and instead of heart religion. Amen. Kaya nga yan ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagpadala noon hanggang ngayon ng kanyang mga dakilang mga lingkod. Subalit, ano ang kailangan natin? Kapag ang mga tao ay nagbukas ng kanilang puso at nagumpisang tumanggap kay Kristo, ang kailangan natin ay buhay na pulang apoy na iglesia Amen. para madala natin ang mga taong yan sa Diyos. Amen? Amen. Ako ay buong pusong naniniwala na ang pinadala ng Diyos na sina Billy Graham, William Marion Branham sa daigdig na ito at ang mga tao na iyon ay God's men of the hour Amen. para sa mensaheng paghahanda natin Amen. with a great inspiration. Amen? Amen. Sila ay hindi sila ay hindi gumawa ng himala na tulad ng ginawa ni Jesus. Subalit sila ay forerunner ni Jesus Amen. o tagapagpauna para sa pagdating ni Jesus Christ. Amen. Tulad ni Juan Bautista, kung maalala ninyo. Amen. Si Juan Bautista ay hindi nag-perform ng mga miracle. Amen. Ha? Walang mga milagro o himalang ginawa si Juan Bautista. But he preached the gospel that shook all the nation. Amen. Amen. Doon sa kanyang mensahe, ginulat niya ang buong mundo. Amen. See? At pagkatapos ni Juan Bautista na dumating, ay dumating naman si Jesus sa daigdig. At hindi masyadong nag-preach si Jesus. Pero gumawa ng napakaraming himala. Amen. Para patunayan na ang Diyos ay may walang hanggang kapangyarihan o omnipotence Amen. at nananatiling nagahari at siya ay buhay hanggang sa ngayon. Amen. That's right. At sa ngayon, kawawa ang mga tao na ang mga tao ay mayroong mental conception of the gospel Mm. o sabihin natin na pananampalatayang hanggang isipan lang. Intellectual faith. Amen. Yung pananampalatayang hanggang dito lang, wala dito. Amen. Instead of a living true faith in God. Amen. Amen. At ang isang mali sa ating bansa sa ngayon at sa mga simbahan, ang isa ay mahilig gumaya sa isa. Amen. They try to impersonate Yes. or copy after some filthy things they seen on the televisions. Kung anong nakikita ng iba sa television, yun ang gagayahan na i-apply sa simbahan. And then, bring it into the church of the living God. At iyon ay ginagawa ng mga babae at lalaki na mga nagsasabing mga banal Amen. o mga Kristiyano. Kaya iyan ang isa sa dahilan kung bakit hindi kayo makapagpatuloy. Amen. Dahil hindi ninyo pwedeng ihalo ang langis sa tubig. Amen. It won't work. Amen.
Hindi nyo pwedeng ihalo sa salita ng Diyos ang mga bagay sa sanlibutan. Amen. Paano mo paniniwalaan ang hindi pangkaraniwang bagay tungkol sa Diyos, or how you going to get anywhere when you are mingling with the Word? Amen. Amen po ba? Amen. Yan ang sabi ng Biblia sa 1 Juan 2.15. 1 Juan 2.15. Juan. Huwag niyong ibigin ng sanlibutan Mhm. ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan na hindi umiibig Hanggang sa 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. See? Amen. Yes. Ang pagkahilig sa mga bagay sa sanlibutan o ang pagmamalaki sa sarili. Amen? Amen. Medyo mapait sa panlasa, Amen. pero ito ay makabuti para sa atin. Amen. Pag-isipan natin mabuti yan. Amen. Mga kapatid, we got to meet Christ in judgment someday. Amen. Kawawa ang tao na tumatayo sa likod ng pulpito at ginagamit ang kanyang impluensya para mambola ng mga tao o Amen. iligaw ang mga tao Amen. sa halip na ihayag ang katotohanan sa salita ng Diyos. Amen. Kung ano o tulad ng sinabi na dapat gawin ng Diyos. Kung ano ang dapat lang na sinabi ng Diyos doon, yun lang dapat ang ating gawin. O ang ating sabihin. Amen? Amen. Got to be told the truth. Amen. That's what we need today. Amen. Is more of the truth being brought out in its light. Amen? Amen. Ngayon, mayroong ganitong bagay. Sa ating puso, ang kaluluwa natin ay doon nakatira. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Na yung kaluluwa natin doon sa ating puso nakatira. Kaya ikaw ay naniniwala mula sa iyong puso. Amen. Amen. People don't get religion in their head by a book knowledge. Amen. You get religion in the heart by an experience in the heart. Amen. And the heart will always agree with the Bible. Amen. Subalit iyong ating utak ay laging nangangatwiran. Amen. At ang sabi ng Biblia sa 2 Corinto 2 Corinto 10:4 hanggang 5. Pero 10:4 hanggang 5. ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos, at ibinibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Amen. Amen. You can't go with your mind. Amen. Diyan umatake ang diablo Amen. sa isip. You got to go with your heart. Amen. Ang isip mo ay magsasabi, kung sila ay nagagawa nila, bakit hindi ko kayang gawin? Bakit baka pag hindi ko sila ginaya, sabihin nila na old fashion ako. Ayoko na gano'n ang isipin nila. Mas magaling ako sa kanila eh. See? Yung utak mo nangangatwiran. Amen. Yung isip mo. Yes. That is reasoning of your mind. Yun ang lagi sa iyong magpapahamak. Amen. Lalo na pag mali ang iyong ginagawa. Amen. No matter what your intellectual knowledge tells you, Amen. don't believe it if it is contrary to the Word of God. Amen. Kailangan lagi nating unahin kung anong sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Amen. Manatili ka doon kahit anong mangyari. Amen. And your soul will always agree with that Word of God. Amen. Totoo po yun. Amen. Kapag nakakita ka ng mga preachers na nagsasabi, ang panahon ng Himalaya nakalipas na. Noon lang yon sa panahon ni Jesus. Lahat ng mga yan na sinasabi tungkol sa Himala ay nonsense. Lagi niyong tandaan, hindi niya kilala ang Diyos. Amen. Yan ang siguradong bagay. Nakakasiguro ako.
For with God will always agree with His own word. Amen. Certainly, He will. Amen. At wala nang banal na espiritu doon sa taong nagsasabi ng ganoon. Tandaan nyo yan. It's all intellectual. Amen. We don't make it right with God. Huwag kayong magpapadala at maniniwala sa doktrinang tao lang na walang basihan sa salita ng Diyos. Amen. Believe God's word. Amen. Huwag kang matitinag doon. Amen. Kung maalala ninyo doon sa lumang tipan, sa outer courts ng tabernakulo, ang mana ay inihuhulog ng Diyos sa lupa. Ha? At sinabi ng Diyos kay Moses na kunin ang gintong omer at punuin ito ng mana o yung tinapay. At ilagay ito sa loob ng holy place kasama ang kaban ng tipan. At ito ay mananatiling sariwa sa paglipas ng mga taon. Amen. Hindi napapanis. Hindi kagaya nung mana na hinulog ng Diyos na kinakain ng mga Israelita, kinubukasan, panis na. Amen. Subalit itong mana kapag dinala doon sa holy place, kahit ilang taon pang lumipas, lagi itong sariwa. Amen. Subalit yung mana na nahulog sa lupa, nasisira, nabubulok, kinabukasan. Kaya ang mga Israelita ay kailangan kainin sa araw na yun lang, yung mana. So, ang mga tao ay nag-alala na baka kinabukasan ay wala na silang makain. Kaya ang iba ay kumuha ng marami. Ha? Tingnan ninyo yung katigasan ng ulo ng tao. May sinabi na ang Diyos na kainin lang ngayong araw yung mana. Dahil yan ay masisira kinabukasan pero marami pa rin nagtira, nagtago. Ha? Subalit ang bilin ng Diyos kay Moses ay ang kunin lang ng mga tao yung sapat lang na makakain nila para sa araw na yon. Dahil ang mana ay magtatagalang sa araw na yon. Ngayon, ano ang tipo ng mana sa ngayon? Ang mana sa ngayon ay ang banal na espiritu. Kung sa panahon ng mga Israelita ay provided sila ng Diyos ng mana sa kanilang paglalakbay, sa ngayon ay mayroon ding galing sa langit, dinala ni Kristo para sa mga mamamatay at mapapahamak para magbigay ng buhay sa daigdig. Yung mana sa panahon ng mga Israelita ay hindi nagtatagal kinabukasan. Ito ay nawawala o natutunaw. Subalit kapag yung mana ay nasa holiest of holies, ito ay hindi nasisira. Nananatiling sariwa sa lahat ng panahon. Amen. Alam niyo, maraming tao ngayon ang nagsasabi na sila ay nabautismohan na ng banal na espiritu. Subalit ito ay depende kung saan mo inilagay ang iyong sarili. Amen. Kaya ka napupulikat ay dahil sa posisyon ng iyong katawan. Amen. Totoo hindi? Amen. Maraming tao ang makikita mo na sila ay pinag-aaring banal na o na-justified na, tumanggap kay Kristo at naniwala sa Panginoon. Subalit ang banal na espiritu lang ang pwedeng humatol sa tao. Amen. Ang justification o pagtalikod sa kasalanan ay gawa ng banal na espiritu. Amen. But it depends on where you are eating Amen. or where you are getting your supply. Amen. Amen? Amen. Ang mga tao ngayon, kahit mga taong binago na ng maraming beses, lalapit sa Diyos at magpupuri sa Diyos. Ha? Magpupunta sa mga gawain, nag-enjoy sila sa gawain. Sasabihin, ang ganda ng service, ang ganda ng mensahe, pinagpala ako ng mensahe. Subalit pag alis sa service, sa sunod ng mga araw, wala na. Amen. Lumala na. Amen. Ang iba, kahit nakaranas na ng kapangyarihan at himala ng Diyos, ay takot mag-testify tungkol dito. Amen. Dahil it's where they are living. Amen. Dahil iyon, sa kung saang lugar sila kumakain ng mana. Amen. Nasa labas ng tabernakulo. Doon kasi kumakain. Amen. Wala doon sa dako ng kabanal-banalan. Amen. Amen. Amen? Amen. Ngayon, ang sabi ng Biblia, bibigyan niya tayo ng bagong puso. Ha? Pakinggan niyo ito. Marami yan dito ang nagkamali. Amen. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, bibigyan niya tayo ng bagong puso at bibigyan niya tayo ng bagong espiritu. Ha? Basahin natin ang Ezekiel 36, 26 to 27. Ezekiel. Ezekiel 36,
26 to 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso Mhm. at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Amen. Unawain nating mabuti. Ha? Amen. Unawain nating mabuti. At napakaraming tao, kahit ang mga Pentecostal people at full gospel people ay nalinlang dito. Amen. Maraming beses na sinabi ng Diyos na bibigyan ko kayo ng bagong espiritu. Iyon ay hindi espiritu ng Diyos. Ha? Take note. Amen. Yung sinabi ng Diyos na bibigyan ko kayo ng bagong espiritu, hindi ito pa espiritu ng Diyos. Iyon ay espiritu natin. Ha? At sabi ng Diyos, pagkatapos ay ilalagay ko ang aking espiritu Amen. sa loob ninyo. At maraming pagkakataon na binigyan ng Diyos ang tao ng bagong espiritu at akala ng tao ay mayroon na siyang banal na espiritu. Kaya ang tao ay nagtitiwala na sa emosyon niya, na nararamdaman, at mga tanda at kung ano-ano pang bagay. Ang Diyos ay bibigyan ka ng bagong puso. Amen. Ibig sabihin, nung bibigyan ka ng bagong espiritu, bibigyan ka ng bagong puso. At kasama noon ay ang kanyang espiritu na. Amen? Amen. Ibig sabihin, ang Diyos ay bibigyan ka ng katangian o nature para makasama mo ang kanyang espiritu. Amen. Bibigyan ka ng bagong nature, Amen. bagong pagkatao, Amen. bagong puso. Yun ang Amen. ibig sabihin ng bibigyan ka ng bagong espiritu. Pero hindi pa yon yung banal na espiritu. Amen. Kaya nga hindi, ibig sabihin na kapag ikaw ay mabait na, kapag ikaw ay nagsisimba na, ay ikaw ay may banal na espiritu na, Amen. may bago ka pa lang na nature na ibinigay ang Diyos. Amen. Kapag ito ay dumating sa iyo, amen, Amen. sana ay maintindihan nyo ito. Amen. Malinaw na sa atin? Amen. Magkaiba yun ha, yung bagong espiritong ibibigay ng Diyos at yung kanyang espiritu na ilalagay Amen. doon sa bagong espiritu natin. Amen? Amen. Pansinin ninyo, noong panahon ng mga Israelita sa lumang tipan, parehong mana yung kinakain sa labas ng tabernakulo at yung mana na nasa loob ng dakong kabanal-banalan ng tabernakulo. Subalit yung mana sa labas ng dakong kabanal-banalan ay mabilis mawala o masira. Subalit yung mana sa loob ng dakong kabanal-banalan ay nanatiling sariwa kahit ilang taon ang lumipas. At mayroong mga taong ganoon. Sasabihin, ako din ay palasimba. Ha? Nakikinig din ako na at nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Nakaranas din ako ng kilos ng banal na espiritu. Ginagawa ko rin ang mga ginagawa ng mga Kristiyano. Ha? Nagpupuri ako sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. Subalit pagdating ng tukso o ng pagsubok o test, tumalikod na sa Diyos. Amen. Natuwa lang siya doon sa magandang naramdaman niya sa presensya ng Diyos. Amen. Hindi niya napanghawakan ang biyaya na natanggap niya sa Diyos. Amen. It is the place you are abiding at. Amen. It is where you are at. Amen. Amen? Amen. Gusto kong maintindihan nyo ito ng malinaw. Napakaraming beses mo nang naranasan ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Tinanggap mo na si Kristo, ang tunay na salita ng Diyos, Amen. or the correct manna. Subalit hindi mo pa inilalaan ang buhay mo kay Kristo. Amen. At hindi ka pa nakakarating doon sa lugar na pinupuntahan ni Aaron sa loob ng tabernakulo, Amen. sa dakong kabanal-banalan. Amen. Si Aaron, kapag naroon na siya sa loob ng dakong kabanal-banalan o holiest of holies, wala na siyang naririnig sa sanlibutan. Amen. At iyan ang kailangan ng mga lalaki at mga babae sa mundong ito sa ngayon. Amen. Pagkatapos mong dalhin sa kaharian ng Diyos, a hidden life, o nakatagong buhay kay Kristo, ibig sabihin may matibay na pananampalataya sa Diyos na hindi matitinag, kahit ano pang sirkumstansya ng buhay at ang pamumuhay katulad ng imahe ni Kristo. Na? Kahit ano pang sirkumstansya ng buhay at kahit ano pang klase ng pamumuhay ang meron ka, ang makikita pa rin sa iyo ay katulad ng imahe ni Kristo. Amen. Yun ang hidden life. Amen? Amen.
hidden life with Christ. Amen. Yung mga lalaki at babae na mga tagasunod ni Kristo, na kapag bumaba na yung kortina sa loob ng dakong kabanal-banalan, ay wala nang pakialam sa sanlibutan o wala nang pakialam sa sasabihin at ginagawa ng sanlibutan. Namumuhay ka na doon sa dakong kabanal-banalan na kasama si Kristo. Kung saan ang kinakain mong mana ay galing sa gintong palayok araw-araw, Amen. sariwa. Amen. 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 Si Aaron, kapag nandoon na sa loob ng Holiest of Holies, ang kurtina ay bumababa palibot sa kanya, sa kanyang likuran. At ang nasa loob na lang ay si Aaron at ang Diyos. That's the place that every born-again man and woman ought to be abiding today. Amen. In the presence of God with the rest of the world shut off from around them. Amen. Hallelujah. That's what the church needs today. Amen. Amen. Is a hidden, consecrated life. Yung buhay na nakatago at nakalaan kay Kristo. Amen. Amen. Hindi ka pwedeng sumama sa sanglibutan Amen. at gayahin sila. Amen. Kumilos ng tulad ng sanlibutan Amen. at nagtatago kasama ni Kristo. Because you are trying to passion after the word. Amen. Kapag ganito ang ginagawa mo, ikaw ay namumuhay tulad ng ibang reliyon o simbahan. Amen. Na ang gusto lang ay mapabilang sa isang sikat at kilalang simbahan o organisasyon. Amen. Magsuot ng magagarang damit, do so and so. That's not comply with Christianity. Amen. Christianity is a sacrificed life, Amen. hidden life with God through Christ, Amen. sealed by the Holy Ghost. Amen. Amen. Yan ang tunay na kinapapalooban ng buhay ng isang Kristiyano. Hindi yung kung paano mo magagawa ang tama at ang ganito, kung paano ka kakanta ng maganda o kung paano ka magpipreach ng maganda. Amen. Walang masama sa mga ganong bagay. But that is nothing. Amen. It's a hidden life, consecrated. The veil and the curtains drop around you, and you are dead, and you are buried, and you are hid in God through Christ, and sealed in there by the Holy Ghost. Amen. Hindi ka na madadala ng dyablo. Amen. Amen. Kaya yan ang dahilan kung bakit may mga Kristiyano na nagsasabi, natanggap ko ng banal na Espiritu, gumagawa ako ng mabubuting bagay para sa Diyos. Subalit, nasa outer court pa o labas ng tabernakulo ka rin. Amen. Kaya yan ang rason kung bakit hindi sila nagtatagal at bumabalik din sa sanlibutan. Amen. Hindi pa nakarating sa holiest of holies. Amen. Amen. You know, the best thing is to live a sermon instead of preach one. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Mas maganda daw na ipamuhay yung sinasabi mo isa Amen. magsalita ka. Amen. Amen. Alam niyo yan. Amen. Tayo ang buhay na sulat. Amen. 2 Corinto 3:2. 2 Corinto 3:2. Kayo mismo ang aming sulat ng rekomendasyon. Nakasulat kayo sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Amen. Amen. Tayo yung buhay na sulat Amen. na nababasa ng mga tao. That's Amen. right. Amen. Kaya kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung kilos natin, kung ano yung pamumuhay natin, kung ano yung pananalita natin, yun ang nababasa ng mga tao. Amen. Amen. At hindi mo ito pwedeng dayain Amen. o magkunyari o gayahin. Amen. Ang ginagawa mong kasalanan ang magbubunyag dito sa iyo. Amen. So, better just consecrate yourself and get on the inside. Amen. Amen. Shut the doors behind you and burn every barrier there behind you and launch out. Amen. Amen? Amen. Alam ko, iyon ang katotohanan. Amen. I know it will work kapag yun ang ginawa natin. Amen.
Hindi ang tao ang titingnan mo, Amen. Amen. si Kristo. That's right. Hallelujah. Pansinin ninyo, doon sa lugar ding iyon, ng dakong kabanal-banalan, dinala nila, ha? Kung mapapansin ninyo, doon sa dakong kabanal-banalan, doon din nila dinala yung tungkod ni Aaron. Oo. Na mababasa natin sa bilang, mga bilang, chapter 17, verse 7 to 8. Mga bilang 17, 7 to 8. Hallelujah. 17, 7 to 8. Mga bilang. Ang mga ito'y inilagay ni Moises sa harapan ni Yahweh sa loob ng tuldang tipanan. Kinabukasan nang pumasok sa tuldang tipanan si Moises, nakita niyang may usbong ang tungkod ni Aaron. Bukod sa usbong, namumulaklak pa ito at namumunga ng hinog na. Amen, ha? Pansin nyo, ha? Hallelujah. Musbong, namulaklak, namunga. Amen. Amen. Anong nangyari doon sa tungkod, ha? Umusbong, namulaklak, namunga. Alam niyo, napakarami ngayon ng mga puno ng almendras. Napakaraming puno, subalit walang bunga. Amen. Napakaraming puno sa mga simbahan sa ngayon. Amen. Puno lang, walang bunga. Amen. Amen. Dahil nasa labas pa rin, hindi pa naipasok o hindi pa nakarating sa dakong kabanal-banalan. Amen. You'll never be able to be refreshed and bring forth the fruits that God intend you to do until you come into the presence of God. Amen. Hindi ka pwedeng mamunga Amen. kapag wala ka pa sa presensya ng Diyos. Amen. Kaya kung gusto mong mamunga, manatili ka sa presensya ng Diyos. Amen. Ang problema sa panahon ngayon, ang mga tao ay walang oras para makalapit sa Diyos. Amen. That's right. Kaya nananatili pa rin doon sa labas ng presensya ng Diyos. Amen. Napakarami silang bagay na gustong gawin ang mga tao ngayon sa daigdig. Kailangan nilang mapabilang sa ganito, kailangan nilang gawin ang ganito, kailangan nilang magkaroon sila ng ganito, kailangan nilang pumunta sa ganoon. Wala na silang oras. Amen. Ninakaw na ng dyablo ang lahat ng kanilang oras. Amen. You don't have time to get still before God. Amen. Ngayon, nasubukan na ba ninyo na lumabas ng bahay kapag maagang maaga bago lumabas yung araw? Yung maagang maaga kang lalabas ng bahay? Amen. Hindi ba maamoy mo yung mga namumulaknak na mga halaman? Amen. Pagkatapos na tumahimik, na magdamag, na lumipas, ay kapag gumising ka ng maaga ay maamoy mo ang mga ito. At makikita mo, pag lumabas ka sa bahay mo na ang hamog ay bumaba na doon sa mga puno at mga halaman. Amen. Namumukadkad ang mga puno. Amen. At ang halaman, yung mga halaman ay namumulaklak. O parating na yung pamumulaklak ng mga halaman. Amen. Amen. Maamoy mo ang mabangong amoy sa kapaligiran. Amen. Kaya iyon ang dahilan kung bakit ang kalikasan ay tahimik buong magdamag. Amen. Kaya yun ang dahilan kaya tahimik buong magdamag. Ang Diyos ay pinalalimigan sila sa magdamag sa pamamagitan ng hamog. Amen. That's what you need to do. Yes. Is get away o lumayo sa mga maiingay na mundo and get quiet before God. Amen. So, He can bat you with a refreshment from heaven. Amen. Kailangan mo maging matahimik para ka madiligan ng Diyos ng pandilig na galing sa langit. Amen. Get alone to yourself. Close the doors. Amen. Close the doors from the world and say, "Now, Lord, here I am in your presence." Amen. Yes, Lord. Pansinin ninyo, pagkatapos na ma-refresh o madiligan ng hamog iyong halaman, at pagkatapos na ito ay mamulaklak, ito ay nagbubunga. Amen. Yes. Alam ninyo, napakaraming tao ang naging Kristiyano ng ilang taon na, subalit wala pa rin nadadalang kaluluwa kay Kristo. Amen. Ha? Mayroong mga Kristiyanong gano'n. Ilang taon na na Kristiyano, pero wala pa rin nadadalang kaluluwa kay Kristo. Amen. Hindi man lang sila nakapagbigay ng patotoo ng kanilang kaligtasan sa simbahan o sa harap ng mga tao o sa lansangan, Amen. sa trabaho o kung saan. Amen. Hindi sila makapagbunga. Amen.
Bakit? They can't get quiet long enough. Amen. Napakarami nating bagay na gustong gawin sa buhay. Napakaraming plano ng tao. Amen. Tandaan ninyo, hindi ka inilagay ng Diyos dito sa mundong ito para magtrabaho lang ng magtrabaho. Magpayaman, maging sikat, tumaas ang posisyon sa lipunan, magsaya. Inilagay ka niya dito para maging patotoo sa Kanya. Amen. Yes. Buhay na sulat o buhay na sulat ng Diyos. Amen. Amen. Na nababasa ng mga tao para mabuhay ng kagalang-galang at mabuhay ng desenteng buhay Amen. and a hid consecrated life with God. Amen. Para malaman ng mga tao na si Jesucristo ay nananatiling buhay at nagahari. Amen. Yun ang layunin ng Diyos kung bakit tayo inilagay dito sa mundo ito. Amen. Amen. May konting kurot yan, pero makakabuti yan para sa atin. Amen. Makakatulong yan sa iyo na madala ka doon sa lugar na pwede mong matanggap ang healing para sa kaluluwa at sa katawan. Amen. Ngayon, sa pagtatapos, narito ang isa pang bagay. Kailangan ninyo itong makita para malaman ninyo. Pagkatapos ng tungkod ni Aaron ay dalhin doon sa dakong kabanal-banalan, at ito ay isang luma at patay na tungkod. At kasama nito ay ang mana doon sa loob ng lugar ng kabanal-banalan. Pagkatapos ng ito ay mamalagi doon sa dakong kabanal-banalan ng 24 hours, ito ay namukadkad, namulaklak at nagbunga bago ito ilabas doon sa holy place. Brothers and sisters, let me say this in the name of Christ. Kung hindi ka pa nakakarating sa lugar na yan ng dakong kabanal-banalan, come to Him this morning. Amen. Amen. Jesus. Get into that place. Yes, Lord. Kapag ikaw mamaya ay umuwi sa bahay mo, Yes, Lord. isara mo ang pinto sa kwarto mo. Sabihin mo sa mga kasama mo sa bahay na huwag kang istorbohin. Yes, Lord Jesus. Manatili ka doon. Stay in the presence of Christ Yes. until something happens in your soul. Amen. Jesus. That's what it is. Yes, Lord. Yung mga Israelita na kumakain ng parehong mana na nasa loob ng dakong kabanal-banalan ay nagugutom ulit bago mag 10 o'clock. Dahil yung mana ay natutunaw pagtanghali na. Amen. Subalit itong tao o itong mga tao na naroon at kasama ni Aaron sa holy place na nga saserdote ng Diyos ngayon ay pwedeng kumain noong mana araw-araw at gabi-gabi sa buong taon. Dahil ito ay hindi nasisira. Amen. At ganoon ang isang lalaki at babaeng inilaan ang kanilang sarili sa Panginoong Jesucristo. Amen. Tatalikuran ang mga bagay sa sanlibutan Amen. at ibibigay ang kanilang buong buhay sa Panginoong Jesucristo. Amen. Eating off the manna day and night. Amen. Whether the storm are flying outside or what, he is hid in Christ. Amen? Amen. Walang problema sa kanya. Kahit anuman ang nararamdaman sa loob ng bahay. Amen. Kung mayroong problema, Amen. wala yung problema sa kanya. Amen. Dahil siya ay nakatago kay Jesucristo. Amen. At ang isang lalaki at babae na mumuhay doon sa holiest of holies na kasama ang Diyos ay nabubuhay sa biyaya at kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Amen. Araw at gabi, sa lahat ng Amen. oras. Sino ang gusto na mapunta doon sa lugar na yon? Amen. God wants to give you that. Amen. Thank you, Lord. Ang sabi niya sa Biblia sa Pahayag 22:17, Pahayag 22:17. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, halikayo, lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, halikayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ng may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Amen. Amen. God wants to give you that. Amen. Yes, Amen. Lord. Thank you, So, Lord. kung gusto mong makarating doon sa holiest of holies, Yes, Jesus. why don't you do it now? Amen. Amen.
Kailan mo pa gagawin? Amen. Yes. Kung wala ng oras? Amen. Kung hindi mo na ito kayang gawin? Amen. So, be sure, friends. Amen. Huwag nating paglaruan ito. Yes. Amen. Ito ay salita ng Diyos. Amen. Huwag nating sabihin, well, ako ay naniniwala sa Diyos. Nagbabasa ako ng Biblia. Ako ay kasali sa isang simbahan. Alam ninyo, libo-libong tao ang kasali sa mga relihiyon o mga nagsisimba ang hindi mapupunta sa langit o madidisappoint pagdating ng Judgment Day. Amen. Hindi ba na-preach ko na yun dito? Amen. Na hindi lahat. Dahil yan ang sabi ng Biblia, hindi lahat ng nagsasabing Panginoon ay papasok sa kanya ng langit. Amen. Jesus. Alam niyo, yung mga sugarol, mga bayarang mga babae, mga drug addict, mga kriminal, ay hindi na sila magugulat sa hatol sa kanila sa Judgment Day. Amen. Amen. Dahil alam na nila kung saan sila pupunta. Amen. Ang magugulat ay yung mga taong nag-iisip na sila ay ligtas na. Amen. Subalit pagdating ng paghatol ng Diyos, ay sa impyerno mapupunta. Amen. Napakaraming disappointment ang mangyayari sa Judgment Day. Amen. Na ang kanilang pangalan ay wala sa libro. Yes. Yun ang masakit at Amen. nakaka-disappoint. Yes. Yan ang sabi ng Biblia sa Matthew 7:22 to 23. Matthew 7:22. 22 to 23. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, Amen. at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan. Amen? Yun yung mga taong sa isip nila, sa sarili nila, ay gumawa sila ng tama sa mata ng Diyos. Amen. Naging mabait sila. Yes. Ang katulad nila ay sina Aman. Amen. Kung maalala ninyo ang kwento ni na Aman, Amen. sa ikalawang hari 15, 1 to 19, kung meron kayong oras, basahin ninyo. O mga kapatid, ang tunay na nangingibabaw na pananampalataya ang tamang lakaran natin. Amen. At ito ang mag-aayos ng lahat. Amen. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy o ikalawang Timoteo 4:6 hanggang 8. Ikalawang Timoteo. Ikalawang Timoteo 4:6 hanggang 8. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuho sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Manatili tayong tapat sa Diyos. Amen. Alam niyo, kapag nakarating kayo doon sa level ng holiest of holies, ang sanglibutan para sa iyo ay patay na. Amen. O ang sanglibutan ay wala ng laman. Amen. Wala ka nang nakikita. Amen. Hindi ka nasisisihan dito. Amen. Ang gusto mo lang dito sa sanglibutan ay ang makapagdala ng kaluluwa kay Kristo. Amen. Totoo po yun. Amen. Naalala ninyo yung marking angel sa Biblia na mababasa natin sa Ezekiel? Ezekiel chapter 9 verse 6. Ezekiel chapter 9. Yung marking angel. Verse 6. Ezekiel 9:6. Maliban sa mga may tanda sa noo, patayin ninyong lahat ang mga taga roon. Matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuaryo. Inuna nga nilang patayin ang matatandang pinuno ng bayan sa harap ng bayan. Amen. Hindi lang yung masisigla sa pag-worship sa Diyos. Hindi lang yung sumisigaw at umiiyak. Hindi lang yung laging nagsisimba. Hindi lang yung loyal sa reliyon. Ang hindi lang sasaktan ay yung mga may tanda o seal. Amen. Ilan na ba sa atin ang mayroong tanda o seal? Yung mga nilaana ang buhay sa Diyos, gabi at araw.
Think of it. Ha? Think of it just a moment. Yes. Pag-isipan natin mabuti. Ito ang napakalaking bagay na dapat nating pag-isipan. And remember, that is the word of the Lord. Amen? Amen. Magandang umaga. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Yes. Thank you.